Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans. Saan magpanig ng mundo? Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Efe Ajagba kontra Guido Vianillo. Ang mga ito ay nangangampanya sa heavyweight division na kung saan po ang kanilang fight schedule ay sa Abril 13, taong kasalukuyan nagaganapin sa American Bank Center, Corpus Christi, bansang Amerika. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis. Na kung saan doon po sa ating comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa bakbakan, na kung saan malaya rin po kayo na magkomento dyan sa ating comment section kung ano pananaw nyo o prediction nyo sa laban. Nais ko po yung malaman. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, karanasan sa laban at sa kanilang mga taglay-taglay na skills. Dahil yun po ang pinaka-referensya natin sa ating gagawing comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Alamin na natin ang konting mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ni Guido Vianillo ng Italy. Italiano pala ito. Ang boksingirong ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po. 12 wins with 10 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla na rin. Sa kanyang nag-iisang talo, technical knockout ang kanyang sinapit. May edad 29 anyos at ang height 6 foot and 6 inches. Reach 79 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 83.33%. Last fight nitong si Guido Vianillo, Pebrero 16, 2024. Nakalaban niya si Moses Johnson. Panalo by first round technical knockout itong si Guido Vianillo. Natikman naman itong si Vianillo ang pagkatalo sa kanunang pagkakataon nung napalaban siya kay Jonathan Rice noong Enero 14, 2023, na kung saan po nagkaroon siya ng sugat sa kanyang mata o kilay, na kung saan wala nang kakayahan ipagpatuloy ang laban dahil lalala yun at nauwi nga sa technical knockout ang kanyang sinapit. Nag-comeback fight ito October 14, 2023. Nakalaban niya si Curtis Harper. Panalo ba yun na most decision si Guido Vianillo? Itong si Curtis Harper mga idol, kung inyong napapansin or kung inyong natatandaan, may laban si Efe Ajagba na kung saan isang kalaban niya na nag-walk out, either natakot or may dahilan po na mas higit pa doon. Na kung saan po mga idol, yun nga, naipanalo ni Efe Ajagba ang laban by disqualification dito kay Curtis Harper. Kasi hindi siya nagtuloy sa laban. Karanasan o eksperyensya nitong si Guido Vianillo, bago ito pumasok sa professional boxing po mga idol, dating lumalaban ito sa amateur. Katunayan, 2016 Summer Olympic, napasali pa ito. At sa EO Championship, na kung saan, kung di ako nagkakamali, naging silver medalist ito noong 2014. At ang kanyang mga nakalaban dito sa professional boxing, na kung saan masasabi natin na kapag bibigay sa kanya ng magandang karanasan, ay ang laban niya kay Jonathan Rice, na kung saan doon siya nakatikim ng talo, Curtis Harper at Moses Johnson, na kung saan hindi rin po yan mga basta-bastang boksingero. Sa skill sa taglay-taglay nitong si Guido Vianillo, masasabi kong boxer-puncher. First fighter style, defensive style, counter-punching style, lumalaban din sa brulan o tututong na bakbakan kahit paminsan-minsan lang. Ang kanyang defensive style po mga idol, back pedal, pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban gamit ang footwork na pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban, ginagamit ang ring, ginagamitan din niya ng jab, pagpanukat kung yung sa tamang distansya, ganyan. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Take note, marami ito kung bumabato ng suntok. Pagdating po sa dipinsa, may mga butas ito sa dipinsa mga idol. Ngayon, dadako tayo kay Efe Ajagba. Itong si Efe Ajagba naman po, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito na 19 wins with 14 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan naman ng puntusan. May edad 29 anyos din, height 6 foot and 6 inches, reach 85 inches.
orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 73.68% last fight, November 4, 2023, Joseph Goddal ang kanyang nakalaban. Panalo itong si Efe Ajagba sa laban niya kay Goddal by 4th round technical knockout. Natikman naman itong si Efe Ajagba ang pagkatalo sa kaunang na pagkakataon noong mapalaban siya sa kapwa Olympia na si Frank Sanchez. Talo itong si Efe Ajagba by unanimous decision at napabagsak pa nga doon si Efe Ajagba, mga idol. Na kung saan pinaglalabanan naman nila ang WBC Continental America's Heavyweight Title at WBO NABO Heavyweight Title. Regional title belts po, mga idol. Karanasan o eksperyensya nitong si Efe Ajagba bago ito pumasok sa professional fights dito sa boxing. Dating Olympian din po ito. Na kung saan naging bronze medalist ito sa Commonwealth Games at nag-gold medalist naman ito noong 2015 sa African Games. Karanasan ni Efe Ajagba sa professional fights, nangunguna ang kanyang laban kay Frank Sanchez. Na kung saan di po talaga basta-basta ang boksingero, itong si Frank Sanchez, isang technical fighter po yan. Idagdag natin si San Kasabutsky, Jonathan Rice, o kapwa pala nakalaban ni Efe Ajagba at Guido Vianello. Itong si Jonathan Rice na kung saan tinalo lamang ito ni Efe Ajagba by unanimous decision. At idagdag natin si Joseph Goddal. Ngayon, dadako tayo sa skill sa taglay-taglay ni Efe Ajagba. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, paminsan-minsan tututo. Lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan. Taglay ang power, timing at accuracy. Sa pagbato ng suntok, mabilang lang ang mga suntok nitong si Efe Ajagba. 1-2 combination, uppercut, ganyan. Ano siya? Timing lang kung bumabato ng suntok. Yun nga, taglay ang power, timing at accuracy. Na kung saan itong si Efe Ajagba, epektibo sa long range na suntukan. Sa close range naman, medyo hindi gaano. Sa mid range, epektibo siya. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Unahin natin sa karanasan. So, pareho sila na galing sa Olympic o galing lumalaban sa amateur o dating lumalaban sa amateur. Sa uri ng kinalaban dito sa professional fights, lamang po si Ajagba. Which is nakalaban niya si Frank Sanchez na kapwa niya Olympian. At idagdag natin si Jonathan Rice na kung saan yun ang isa sa tumalo kay Guido Vianello na tinalo naman ni Efe Ajagba. So lamang po si Efe Ajagba sa karanasan dito sa professional fights. Ngayon, pagdating naman sa kanilang activity. So parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Knockout ratio, lamang po si Guido Vianello na kung saan umabot sa 83.33%. Samantala itong si Efe Ajagba ay mayroong knockout ratio na 73.68%. Mga idol, parehong knockout artist ang dalawang maglalaban. Parehong mayroong mga matataas na knockout ratio ang dalawang maglalaban. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang height, reach, kung sino ang may advantage. Sa height, magkasing tangkad lamang po sila, which is 6 foot and 6 inches. Ngunit dito sa reach, 85 inches po ang reach ni Ajagba, 79 inches naman kay Vianello. So lamang po ng 6 inches si Efe Ajagba. So lamang siya sa reach. Edad, parehong 29 anyos. Pagdating sa ranking po, dyan sa heavyweight division, source natin ay ang boxing scene. Rank 4 sa WBC si Ajagba, wala po si Vianello. Rank 9 sa IBF si Ajagba, wala po si Vianello. Rank 11 sa WBO si Ajagba, wala po si Vianello. So, dito mga idol, kung inyong napapansin, nasa ranking si Efe Ajagba. Ngayon, dadako tayo sa kanilang mga skills. Mga idol, pareho ang skills ng dalawang boksingero. Parehong boxer-puncher. Pero lamang sa hand speed, lamang sa volume na pagbato ng suntok, itong si Guido Vianello. Sa makatuwid mga idol, may kalamangan sa skills si Guido Vianello dito sa laban. Sa makatuwid, sa pangkalahatan mga idol, lamang sa reach si Ajagba, lamang sa power si Vianello, lamang sa karanasan si Ajagba dito sa professional boxing, may kalamangan naman sa skill si Guido Vianello, 50-50 mga idol.
Para sa akin, 50-50 ang ating comparison. Pero kung sino ang kilala, ay automatic yan Ipi Ajagba. Dahil itong si Ipi Ajagba, mga idol, ay talagang diyan na yan nagstay sa Amerika na kung saan isa ito sa tinatawag na prospect noon. Hanggang ngayon, prospect pa rin naman. At kilala si Ipi Ajagba sa bansang Amerika. Samantala itong si Guido Vianello, mga idol, hindi ganong kilala ito. So, yan, sa tinatawag nating popularity, lamang si Ajagba. Pero sa pangkalahatan, mula sa kanilang physical na appearance, pangkalahatan, 50-50 sila, mga idol. Oo, 50-50. So ngayon, dadako tayo sa ating prediction sa laban. Ipi Ajagba by technical knockout. Ngayon, kung di magawa ni Ipi Ajagba ang pag-knockout dito kay Guido Vianello, para sa akin, Ipi Ajagba pa rin by unanimous decision or split decision. Pero, may laban na itong si Guido Vianello. Kung mauwi sa puntusan, dahil mas marami kung bumabato na suntok, mas lamang sa power itong si Vianello, na kung saan po posible niyang maidomina ang buong laban, na kung saan di kagulat-gulat kung sakaling makuha nito ang panalo by technical knockout or knockout at maging sa puntusan. Kumo, nasa Amerika si Ipi Ajagba, kinakailangan ni Guido Vianello na i-knockout si Ajagba para makapiyo sa panalo, dahil kung mawi lang ito sa puntusan at magkaroon lamang ng dikit sa scorecard, delikado siya. Baka madali sa tinatawag natin na yung favoritism, hindi naman siguro hometown decision. Hindi, pwedeng madali sa hometown decision si Guido Vianello, dahil itong si Ipi Ajagba, mga idol, nagstay na ito sa bansang Amerika. Kaya, mga idol, masasabi kong dito sa laban na ito, hindi kagulat-gulat na manalo ang Italiano na si Guido Vianello. Dahil una, lamang sa power ito at may kalamangan pagdating sa skills. Mas volume puncher ito, mas lamang sa hand speed. Pero yun nga, dito sa laban na ito, Ipi Ajagba ako by technical knockout. At kung mawi sa puntusan, Ipi Ajagba pa rin ako dyan. Pero yun nga, may laban si Guido kung mawi sa puntusan, dahil nga lamang sa speed, power na posible niya magawa ang pagdomina sa laban. At siyempre, dahil sa may power din itong si Guido Vianello, na kung saan mas lamang pa nga siya sa power, dito sa bakbakan na ito, posible din niyang magawang mapabagsak si Ipi Ajagba. At kung malas-malasin si Ipi Ajagba, pwede pang ma-knockout din itong si Ipi Ajagba sa bakbakan na ito, mga idol, na kung saan for the first time mangyari yan sa kanyang professional boxing career. Abangan natin, magandang laban po ito, mga idol. Dahil sa tingin ko, bagamat kilala si Ipi Ajagba, pero may laban po talaga itong si Guido Vianello. Bagamat wala pa sa ranking itong si Guido Vianello, pero yung skills, power ng boksingirong ito ay talagang, yun nga, masasabi kong, kung ito ang manalo sa laban, hindi po yan nakapagtataka o kagulat-gulat, dahil nga may talent ang boksingirong ito, or talentado din ang boksingirong ito. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Sports PH. Maraming salamat po.